Maligayang pagbabalik mga idol. Sa video na ito ay ating panoorin ang pelikulang Planet Terror. Paalala lang mga idol, there will be spoilers ahead in this video. So relax at mag-enjoy lang sa panunood. Nagsisimula ang pelikula sa mga eksena ng isang dancing girl sa isang club na tinatawag na Go-Go. Umiiyak siya dahil pagod na siyang maging dancer para sa mga tao. Pagkatapos ng palabas, lumapit sa kanya ang kanyang amo at pinagalitan siya sa pag-iyak sa entablado. Ang dancer na si Cherry Darling ay nagsabi sa kanyang amo na kailangan niyang gumawa ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay at huminto sa kanyang trabaho. Habang naglalakad pa uwi, maraming mga truck ng militar ang dumaan ng napakalapit sa kanya na naging dahilan upang tumilapon siya sa basurahan. Nagkaroon din siya ng ilang gasgas sa kanyang hita. Isang dalaga na nagngangalang Tammy ang huminto sa isang rundown na restaurant at lumapit sa may-ari na si JT, humihingi ng tubig para palamigin ang sobrang init na makina ng kanyang sasakyan. Samantala, dumating din si Cherry sa restaurant at tumungo sa ladies' room para linisin ang sugat sa binti. Sa sumunod na sandali, dumating si Ray, isang lokal na mekaniko sakay ng kanyang truck at tinanong niya si JT kung bakit siya bukas pa. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang espesyal na gabi at excited na sinabi sa kanya na ipinagdiriwang nila ang ika-25 anibersaryo ng restaurant. Si Cherry ay lumabas at umupo sa isang mesa sa sulok, si Ray ay sumama kay Cherry sa kanyang mesa, at sila ay nag-usap. Ito ay nagpapakita na sila ay may nakaraang pinagsamahan. Isang maikling paggunita sa kanilang nakaraan, at natatawang binanggit ni Cherry ang kanyang plano na maging isang stand-up comedian. Ang chemistry sa pagitan ni Ray at Cherry ay maliwanag pa rin. Sabi ni Cherry kailangan niya ng masasakyan pauwi at sabay silang aalis. Habang sa kabilang banda, narating ng mga truck ang isang base militar at lumabas sa Humvee ang isang siyentipikong nagngangalang Abby. Galit na galit siya sa isa sa kanyang mga walang kakayahan na empleyado dahil sa pagkawala ng 3 mahahalagang specimens. Benenta niya ang empleyado na nagsasabi na ang kabiguan ay magreresulta sa pagtanggal sa kanyang ari na itinatago ni Abby sa isang garapon bilang isang koleksyon. Lumabas si Teniente Maldon mula sa Humvee na may suot na gas mask, tinanong niya kung nasaan ang mga gamit. Sumagot si Abby na lahat ito ay nasa base, na humantong sa isang maikling labanan. Dinaig ng mga tropa ni Maldon ang mga tauhan ni Abby. Pinagbabaril sila hanggang sa mapatay. At muling tinanong ni Maldon ang tungkol sa mahiwagang bagay. Sa puntong ito may kakaibang nangyayari. Nagsisimulang kumulo ang mukha ni Maldon. Ibinunyag ni Abby na nasa paligid nila ang mga bagay, at nasa isang aktibong desperasyon. Kinuha niya ang baril at pinutukan ang gas canister. Ang gas ay kumalat sa lahat ng dako. Sa kasamaang palad, ang ilang mga tao sa paligid na na-expose sa gas ay naaagnas. Gayunpaman, si Maldon at ang kanyang mga tauhan ay lumakad sa berdeng gas na tila hindi apektado. Si Abby ay nagawang makatakas sa isang sasakyan, hindi niya alam na ang isa sa mga sundalo ni Maldon ay nakasakay sa ibabaw nito. Ang berdeng usok ay nagsimulang kumalat sa hangin. Si Dr. William Block sa Dr. Dakota Block gumising ng 8 p.m. upang simulan ang late shift sa ospital kung saan sila nagtatrabaho. Pagdating nila sa ospital, napansin nila ang hindi pangkaraniwang pagdagsa ng mga pasyente na may kakaibang sintomas. Ang unang pasyente na si Joe ay dumating na may kagat na kalahating oras pa lang. Ngunit ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng advanced na gangrene at bacterial infection. Kinikilala ni Dr. Felix na ang sugat ay katulad ng mga nakikita sa mga sundalong na exposed sa mustard gas sa panahon nila sa Iraq. Malubha ang kondisyon ni Joe at may mataas na temperatura. Nang suriin siya ni Dr. Block, nagulat siya nang makitang kumalat na rin ang impeksyon sa dila ni Joe. Nagpa siya si Dr. Block na putulin ang braso ni Joe para maiwasan ang higit pang pagkalat ng impeksyon. Tinawag niya ang doktor na si Dakota at dumating siya na may dalang 3 karayom. At tinurok niya kay Joe lahat ng iyon na naging dahilan ng pagkahimatay niya. Sa kalsada nasira na naman ang sasakyan ni Tammy. Sinubukan niyang makisakay, ngunit bigla siyang inatake ng infected na individual na kilala bilang Psychos. Marahas nilang pinaghiwa-hiwalay at kinaladkad ang kanyang katawan palayo sa kalsada. Nakita ni Ray at Cherry na kinakaladkad nila ang katawan ngunit iniisip na isa lang itong patay na osa. Agad siyang nagulat ng isang siko sa kalsada ang lumihis, nawala ng kontrol sa kanyang truck, gumulong ang truck hanggang sa ito ay nabaligtad, at pinagsabihan siya ni Cherry sa nangyari. Sagot niya na hindi lang osa ang nasa kalsada. Biglang hinawakan ng siko si Cherry at dinala sa kakahuyan. Kumuha ng baril si Ray at sinundan ito. Nang maabutan sila ni Ray pinutol ng mga siko ang kanang binti ni Cherry at tumakbo. Binaril sila ni Ray ngunit hindi sila namatay. Agad na sinugod ni Ray si Cherry sa ospital. Si Cherry ay halos walang malay sa kanyang pagpasok.
Lumapit si Dr. Block kay Ray at tinanong kung ano ang nangyari ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Sheriff Haig at ang kanyang mga kinatawan. Nagulat si Sheriff Haig sa presensya ni Ray dahil sa ilang nabunyag na lihim mula sa kanyang nakaraan. Tinanong niya kung bakit may dalang baril si Ray. Nagpasya siyang arestuhin siya, habang dumarami ang mga nahawa ang individual na nagpapakita sa ospital. Tinawag ng doktor na si Block si Dakota para ipakita sa kanya ang walang buhay na katawan ni Tammy na dinala din doon. Nagalit si Dakota at umiiyak sa isang silid habang sinusundan siya ni Dr. Block at ipinahayag na alam niya ang tungkol sa nakaraang relasyon nila ni Tammy na isang tomboy. At ang plano nilang sabay na tumakas noong gabing iyon. Sa isang sandali ng galit at desperasyon. Hinawakan ni Dr. Block ang isa sa mga karayom at sinaksak sa kamay ni Dakota na naging dahilan upang ito ay magmanhid. Bago pa niya palakihin ang mga bagay-bagay, si Dr. Block ay tinawag sa pamamagitan ng isa pang mahalagang bagay. Sinabi sa kanya ng ibang doktor na ang lahat ng mga bangkay ay nawala sa morgue na may makapal na bakat ng dugo na humahantong palayo. Sa istasyon ng pulisya, may kausap sa telepono si Ray na nagtatanong tungkol sa DC-2. Nakatanggap ng tawag si Sheriff Haig mula sa kanyang kapatid na si JT na sasalakayin siya ng siko sa kanyang restaurant. Ngayon ay dumating ang isang representante na galit tungkol sa isang naarestong baliw na kumagat sa kanyang daliri. Nang lumabas ang mga pulis upang mag-imbestiga, nakita nila na nakatakas ang lalaki mula sa kanyang kotse. Nahanap ng isa pang pulis ang kanyang singsing sa lupa ngunit walang daliri. Habang ibinabalik ang kanyang singsing ay kinagat siya sa braso at inatake ng sikos, ang kaguluhan ay naganap at mas maraming sikos ang lumitaw. Si Carlos ay malagim na inatake at kinain. Si Haig, Tolo at si Ray ay lumaban sa mga sikos habang ang ibang mga pulis ay sumasali sa labanan. Si Ray ay nakakawala mula sa kanyang posos matapos iligtas ang buhay ni Haig. At sinabi niya na pupunta siya sa ospital para kunin si Cherry. Sumakay ang natitirang mga pulis sa likod ng truck ni Ray at tumungo sa ospital. Sa ospital mas maraming tao na may pigsa at impeksyon ang tumutuloy, ang dalawang doktor ay nalilito. Nagising si Cherry na nanlulumo sa kanyang naputol na binti, si Dakota ay tumalon mula sa bintana ng ospital at napunta sa basurahan, sa kabila ng kanyang manhid na mga kamay, nagpupumilit siyang buksan ang kotse at pinaandar ito, na nagdulot ng maraming pagbangga. Dumating si Ray at ang mga pulis at siya ay armado ng mga kutsilyo para makapasok sa ospital habang ang mga pulis ay hinarap ang mga siko sa labas. Pumasok si Ray sa ospital at nahanap ang mga nahawa ang bangkay na hinahabol at inaatake ang mga doktor at pasyente, pinaghiwa-hiwalay nila at kinakain. Siya ay lumaban sa kanyang paraan sa pamamagitan ng brutal na paglaban. Nakita niya si Cherry na nagtatago sa ilalim ng isang kumot na nagpanggap na patay, sinabi niya sa kanya na sumama na dahil ang ospital ay nasusunog ngayon dahil sa kaguluhan, at tinulungan siya sa pamamagitan ng pag-improvise ng isang pansamantalang binti. Nakatakas sila sa nasusunog na ospital at sumakay sa truck ni Ray patungo sa lugar ni JT para sa kaligtasan. Sina Ray at Cherry pati ang iba pang nakaligtas ay sumama kay Sheriff Haig sa restaurant ni JT, ginawa silang mga deputy ng sheriff at umakyat sa burol patungo sa lugar ni JT, doon nila nakita si JT na nasugatan habang nasa sahig. Ipinakita sa kanila ang mga sasakyang pangtakas, isang chopper na motorsiklo at isang modified 1950s convertible. Makalipas ang ilang oras, si Haig ay dinala sa loob matapos siyang aksidenteng mabaril sa leeg ni Tolo. Marami pang nakaligtas ang pumunta sa kinaroroonan ni JT. Ibinigay ni Haig ang kanyang pistola kay Ray at ginawa siyang pinuno, si Tolo ay pinatay ng mga sikkos, ang mga nakaligtas ay napalibutan at lumaban pabalik sa nasusunog na restaurant. Kinuha ni Cherry ang truck ni Ray sa restaurant at sumakay si Haig sa driver's seat at tumakas sila na may plano. Pagkatapos ay huminto ang mga nakaligtas sa sasakyan ni Dakota at naglabas ng minibike galing sa trunk. Sumakay si Dakota sa malaking motorsiklo kasama si Cherry habang pinangungunahan ni Ray ang maliit na sasakyan. Nagpaputok sila ng marami sa mga sikko sa kalsada habang sinasagasaan ni Haig ng truck ang iba, malapit sa base militar. Ang mga nakaligtas ay napapaligiran ng siko sa isang tulay ngunit naligtas ng mga sundalo ni Maldon na galing sa likuran. Nakilala ni Maldon si Ray at nahuli siya kasama ng iba pa. Nang magising si Ray, nakita niya ang kanyang sarili na nakakulong kasama ang iba pang mga nakaligtas sa base militar. Si Ray ay nahayag na isang veterano sa digmaan, inamin ni Abby na nagbenta siya ng virus na DC-2 sa mga sundalo na nahawahan at ginagamit ang gas upang makontrol ang kanilang mga sintomas. Nahuli ng dalawang militante sina Cherry at Dakota, sinubukang tulungan ni Ray ngunit nabugbog siya, sa pagsakay sa elevator pababa. Pinahinto ng sundalo ang elevator at tinanggal ang kanyang gas mask, binantaan niya si Cherry gamit ang kanyang pistol habang kumukulo ang mukha.
Binalaan siya ng kapwa sundalo na isuot muli ang maskara at bumalik sa normal ang kanyang mukha. Sa selda, ginulo ni JT ang mga gwardya sa pag-uusap tungkol sa kanyang restaurant. Habang si Ray at ibang mga preso pumalag at natalo ang mga gwardya. Ngunit si JT ay nabaril sa tiyan. Sina Ray at Abby ay nakatakas at nakaharap si Teniente Maldon na ibinunyag ang katotohanan tungkol sa virus at ang kanilang misyon. Si Maldon at ang kanyang mga sundalo ay nasa Afghanistan noon at hindi sinasadyang napatay si Osama Bin Laden, gayunpaman, dahil hindi ito sa interes ng Amerika, sila ay nagas ng DC-2, isang kemikal na sandata upang lipulin ang buong lungsod. Naniniwala si Maldon na ang paggas sa isang buong bayan at pagkuha ng lunas mula sa mga nakaligtas ay ang pinakamahusay na paraan. Habang nagsasalita siya ng hindi isinusuot ang kanyang gas mask, siya ay namamaga at nagpaltos, at kalaunan ay binaril at pinatay siya ni Ray. Samantala, ornerse ng mga sundalo si Cherry na sumayaw sa kanyang kahoy na paa at tinanggal ang kanilang gas mask. Habang sumasayaw, sinamantala ni Cherry ang pagkakataon at hinampas siya sa ulo gamit ang kanyang kahoy na paa, naging isa itong matalim na sandata, pagkatapos ay sinaksak niya ito sa mata. Si Dakota na bumabalik na ang pakiramdam sa kanyang mga kamay, ay gumamit ng karayom upang tirahin ang kabilang mata ng sundalo. Dumating sina Abby at Ray sa tamang oras at itinumba ang sundalo at ang kanyang kasama. Muli silang nagkasama-sama, ngunit si Sheriff Haig at JT ay malubhang nasugatan at naiwan na may hawak na bomba para kontrolin. Inilagay ni Ray ang isang custom-made M4A1 carbine assault rifle sa tuhod ni Cherry, ginamit niya ito para mabuksan ang pinto sa command center. Pagkatapos ay ginamit niya ang rifle para i-neutralize ang lahat ng lalaki sa command center. Ang nasugatang si JT at Sheriff Haig ay nagboluntaryong manatili para pasabugan ang DC-2 canister na may remote control na binigay ni Ray kay JT. Pagkatapos nito, ang mga nakaligtas ay lumabas ng gusali, at nakipagbarilan sa mga sundalo sa labas, na nagsisimula ng mag-transform. Sa gitna ng kaguluhan, si Abby ay napatay, at si Dakota ay inatake ni Dr. Block na ngayon ay isa ng zombie. Biglang lumitaw ang ama ni Dakota at tinapos si Dr. Block. Sa panahon ng huling labanan, gumagamit si Cherry ng grenade launcher at tumalon mula sa taas, binaril ang ilang siko, siya ay lumapag, umiikot at pinasabog ang higit pang mga kaaway. Ang mga nakaligtas ay patuloy na nakikipaglaban sa mga sickos. Mabilis na naiwasan ni Cherry ang isang rocket shot sa kanya at gumanti. Si Ray at ang sundalo ay nag-ubusan ng bala sa isa't isa, at si Cherry ay tumakbo papunta sa naghihingalong si Ray. Lahat ay sumakay sa helicopter, at ang Go-Go Club owner na si Steve ang nagkontrol, naghiwa-hiwa sa isang grupo ng mga sickos gamit ang rotary blades. Sinabi ni Ray kay Cherry na pumunta sa tabing dagat at lumaban. Nakiusap si Cherry sa kanya na nagpapaalala sa kanilang pangako na dalawa laban sa mundo. Tiniyak ni Ray sa kanya na ang pangako ay totoo habang sinabi ni Cherry na siya ay buntis. Kalaunan ay namatay si Ray, at kumapit si Cherry sa isang nakababang lubad habang umaalis at lumipad ang helicopter. Nagtatapos ang pelikula ng nasa Mexico ang mga nakaligtas pagkalipas ng isang taon. Sinabi ni Cherry na ginawa niya ang payo ni Ray at nanirahan malapit sa karagatan sa isang liblib na bahagi ng Mexico. Sa beach, tinatangkilik ni Skip ang bagong pamumuhay na ito kasama ang maraming babae at ilang armadong nakaligtas, kabilang si Dakota, na nagpapatrolya sa lugar para sa mga sickos. Isang sickos ang lumabas upang salakayin ang isang maliit na bata sa karamihan ng mga survivors, ngunit pinasabog siya ni Cherry gamit ang kanyang bagong machine gun na nakakabit sa kanyang binti. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Cherry at sa kanyang baby. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Goodbye.